Welcome back sa Panahon TV mga kabayan. Ngayon po ay aalamin na natin kung ano nga ba ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, JC, at magandang umaga din sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, sa ibang balita, maituturing pong pinakamainit ang taong 2014. Ano po ba yung mga significant changes na naitala at ano po ba yung maaaring epekto nito sa lagay ng panahon? Base sa mga eksperto, nakita nila na mas although wala tayong El Nino ngayong taon na to, nakapagtala sila ng mas mataas na temperatura na above the average kumpara sa mga nakaraang taon, na ito na ang tinuturing nilang pinakamataas at base sa kanilang pag-aanalisa ay talagang patuloy pa rin ang epekto sa atin ng global warming. So ayan po mga kababayan, mula na mismo sa mga eksperto ay posible nga tayo makaranas ng mas mainit pang panahon dahil po yan sa patuloy na pagtaas ng ating normal temperature at yan po ay dahil sa epekto nga nitong tinatawag natin na global warming. Ito naman po Mr. Mendoza, ngayong buwan po ng Pebrero, mataas po ba yung chance natin na makaranas tayo ng bagyo at kung sakali man na meron, paano po magiging track nito? Normally, ang ating climatologically, ang ating chance ng pagkakaroon ng bagyo during February is 0 to 1. Mas marami kasi yung recurvature natin pag ganitong buwan. O kung sakali man, kung magkaroon tayo ng isa, usually mga sa Luzon ito dumadaan. At nakita nga po natin mula sa climatological records na meron tayong slim chance lamang na makaranas ng bagyo. Yan po ay nasa 0 to 1. Ito po yung average number. Base po yan sa climatological records ng Pag-asa. At kung sakali po na pumasok yan sa ating Philippine Area of Responsibility, mas madalas magre-recurve ito o kung sakali man na tumama ito sa ating kalupaan, posible po na yan ay sa Luzon area. Kaya po sa mga kababayan natin, lalo na dito sa Luzon, dapat po patuloy tayong nagmo-monitor sa mga weather conditions o sa mga weather updates na inilalabasan ng Pag-asa. Mr. Mendoza, ngayong araw po ng Huwebes, meron po bang nakataas na gale warning mula sa Pag-asa? Para sa araw na to, nakataas pa rin ang ating gale warning dito sa seaboards ng Northern at Central Luzon. Yan ay both sides dito sa kanlurang bahagi. Sa kanlurang bahagi at sa silangang bahagi, mapanganib pa rin ang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil malalaki pa rin ang alon, dulot pa rin ng ating amihan. So yan po mga kababayan, ibig sabihin na hanggang ngayon ay present pa rin sa loob ng ating bansa itong epekto ng amihan. At isa nga po dyan ay malalakas na pag-alon o matataas na alon, dala po yan ng lakas nitong hanging amihan. Kaya naman sa mga nabanggit na baybayin ni Mr. Meno, kung maaari iwasan po muna natin ang maglayaga sa mga susunod na oras dahil hanggang ngayon ay nakataas po ang gale warning ng Pag-asa sa inyong lugar. At Mr. Mendoza, ano po ba yung mga naitala nating lowest temperature kahapon, araw po ng Miyerkules? Balik kahapon, nakapagtala tayo sa Baguio City ng 12.0 degrees centigrade, Tuguegarao 18.5, sa Subic Bay 19.2, sa Basco 19.5, sa Cabanatuan 19.5, sa Science Garden 19.5 at sa Clark 20.1 degrees centigrade. At para naman sa ating temperature ngayong umagang ito, kaninang alas 5 nakapag-record tayo sa Science Garden ng 20 degrees centigrade. Then sa Baguio City nakapagtala tayo ng 13 degrees centigrade. So halos wala po naging pagbabago sa naging lagay ng temperatura natin kahapon at ngayon. At nananatili pa rin nga po na Baguio City ang merong pinakamababang temperatura. Kaya naman napakagandang oportunidad nito, lalo na sa mga kababayan po natin na gusto nga makilahok dito sa ginaganap na Panagbenga Festival. At Mr. Mendoza, bilang panghuling katanungan na lamang po, maulan pa rin po ba ngayong araw ng Huwebes? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Ngayong araw na to, dahil patuloy pa rin ang epekto ng ating amihan dito sa Luzon at gayon na rin dito sa Silangang Kabisayaan, inaasahan natin na dito sa Cordillera at sa Cagayan, kasama na dito sa Aurora Province at sa Quezon, gayon na rin dito sa Kabikulan at sa Silangang Kabisayaan, magkakaroon tayo ng maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan. Samantalang dito naman sa Kamaynilaan, sa nalalabing bahagi ng Luzon, magkakaroon tayo ng pulong-pulong mahinang pag-ulan.
Then sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan at dito sa buong Mindanao, magkakaroon lamang tayo ng pulo-pulong mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. So generally, fair weather po mararanasan natin sa malaking bahagi ng bansa. Pero dito po sa Luzon, mataas pa rin po ang chance na makaranas tayo ng mga pulo-pulong mahihinang pag-ulan at dala pa rin po yan ng hanging amihan na patuloy nga po nakaka-apekto sa Luzon area. Isang magandang balita naman po mula sa Pag-asa dahil hanggang ngayon ay wala naman po silang namamataan na kahit anong weather disturbances sa labas o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat po Mr. Mendoza at mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na pagbabalita dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.